Ayaw ang Diyos sa soul. Okay, kung namaya rin sa karulutan. Upan siguro isip, pero upan lang siguro na matisigin mo. Upan na ako nakakita na ako sa social media. Paulino, tawag na Lord. Kung ginagawa tayo ito nasa sa taas sa building. Pag-uyog sa building, ang pinakaunang nalunan ako, mag-isabi sa kauban. Pero why not? Why Lord? This is the biggest reason exor. Ngayon nahisulat sa Biblia na dilis dako ang dalan ng pagdulong sa langit. In short, there will be only very, very few that the Lord will choose. Pero sa mga ipili sa Ginoo, gamay na kami mula ko tayo. So this morning, ako ang topic na akong hatag sa inyo kung malawan ang duluhan ko. How I see it. Or yung sana ko paglalapa. So before I start, ang iyan naman sa pagtapos sa pagkulo, let's pray. Heavenly Father, Lord, we pray, God, that you will know what happens sa mga Lord wisdom in terms of listening to your word, God, Lord, wala may mahimo, Diyos, kung wala ang imo ang wala ng Espiritu na mag-happen sa mga kung panagot ko, Diyos, na di ginoo sa mga pulong na mag-happen sa mga tao, Lord, di mo kinilo, Diyos, na makahakay sa mga Lord, learning, God, to let our Christian life, Lord, na mutubo o Diyos, dili lang, Lord, sa amo ang pangalawa sa Diyos, dili lang sa mga pangidalot, Lord, kami mo, Lord, God, but we pray, Lord, ikaw, Ginoo, Diyos, na magkatama sa mga Lord, and di, Ginoo, may digest sa mga soul, ang kanilang pulong na ang pagkinawagan ka lang, and let this be great, Lord, help, God, sa mga Lord, as we continue to live in this chaotic days, God, sa mga kinubuhi, sa tubog na mga nakalimutan, Lord. Let this be word, God, that will give us life, Lord, sa mga situation, God, sa mga kinubuhi. Salamat, Ginoo, at ang pulong ko ng tawag ng Panginoon Jesus, we pray. Amen. So how I see it. Nagagawa ko ganina kung saan ako kayo. Now you see me, now you know. How you see it na lang. We are living in a chaotic world, exor. Saan po kayo itong kalibutan ko? Nigunaw na kayo, grabe kayo ang saan sa TV. No? Ang mga kurap, dili ang priso. At itong mga nangawak lang sa kapiraso ng mangga na tiguang, ipriso. No? Matingala mo, saan po kayo na ay mga matalikon, 20 years old, pakapit, naghiko. Na yung mga bata, gisunod ko sa ako, gibitay, gibilin. No? Maglibog ka, nga nang wabot ang mga tao, kapapos na ginana, mga pagmula-mula. Because we are already living a very chaotic world. We are living in a life that is better, is more the best. Dili na sa kalibutan niya kung sa mo yung mas better, feeling mo mauna mo the best. Mas better na trabaho, mas better na family, mas better na friends, mas better na church. Kita tanan naglongta og mas better. Because honestly speaking, we are living in a life that is full of problems. Walay tao nga wala, nagpuyong pa ng kalibutan nga walay problema. Katong time nga mga bata pa tayo doon,
Kung bata pa na kung may edad pa ka mga kids na ito karoon rin. Sa time na bata ka, lahi ng perspektibo sa kalibutan. Dahil tao, pamuna-una sa mga world na nahitabo sa itong palibot. Ang bata, parehas sa mga kitang problema. Amen? Halos na nabutang sa iya ang palibot, puros dulangan, puros makalinaw. Masin pa po, dahon na nasa, uuyog na ng dahon, malingaw ng baka na. Kita na sa butterfly, sing, initial, kita si butterfly, butterfly. Kita na si butterfly. Maski nung nakakita sa o, kanang letter L na letter, din kita pink sa color, din iyang i-alag purma, butterfly. Tanan na lang butterfly. Kita sa kalibang butterfly. Masin ka doon kayo, butterfly. No? Because ang bata, lahat sa perspektibo sa kung sa iya makita. Pero when the time na sige pagkada ko, mawala ko yung time po na nagkausod ang perspective sa kung nakita. On how we see it. Nausod ang ito ang perspectives na to. Kapag tayo na nag-eskwila tayo, makita ito sa mga friends, kumusta naman mo? Ang ako ang topic is, isip kayo si sir mo. Ikaw. Dito kayo may assignment. Ikaw mo, dito kayo may assignment. Mag-eskwila na ta, panagharay na assignment. Pag-isuday ta o, kanang, pag-isuday ta o, pag-isuday ta o teacher. Pagka-college na to, nausog na po ng perspectives. Dili na po pag-isuday ka assignment. Pag-isuday, of course. Isod kayo mo, mag-himo yung program. Mas baka pag na ninyo ako, sige lang mo computer kami, di magsige, may katuwang dugo. Di pa ako piramili sa napaki. Nursing. Okay na naman ko piramili. Okay. Kaya sa iyo na may pagkiwa. Kami sa mukha, mag-memorize may anak about ang libro. Good for one assignment. Nagsuda pa pero na. Asa may kurso ng law? At least na mo na ano sa inyong mga balay. Ako ang kurso. Isa kami building. Nag-UGT ko sa building. Engineer ko. Pag-abot ako sa building, naglilog. Ang sarap yung course. Pagkakalis na talusod na pag-perspective sa life, paliso na yung pag-course. Pag-abot, pwede na pagkatigula, lahin na pala itong perspective sa life. Pagkakalis na yung nagsakit. Uy, sis, kumusta naman ka? Uy, brother, kumusta naman ka? O, lagi na lagi, check up lagi ko, may inhaler ko. Inhaler, ay, ako po, nagsakit na dito ng mga patiis, bitaw, arthritis siguro ko. Yung sakit mo yun ang ulo, actually, brain cancer. Brain cancer? Ako ang kayo, sakit ako ang naalala sa buhay. Pagkakita yung sakit. Mawala siguro yung soon, niingon ang Diyos na nahigugma siya sa mga galumay ng mga bata. Particularly sa mga galumay ng mga bata. Because sa mga galumay ng bata, huwag yung laban. No? Sumbago na sa mga bata ka, iyak. Taon-taon, nainilit na dulaan ng sumbag sa iya, ligo na taha. Ikuhaan yung dulaan na yan, kailangan na po sa dahil niya, kalingawan niya, hilaw. Katawa na po. Simple lang ang bata. Langit ang ilang perspective na makita. The happy things we saw in every stages of our life is line. When you are in a situation that you feel like everything in your world
ako ang trabaho, lisod na kayo, masikip na ang ating mundo sa pagitan nating dalawa. Sa iyo ang mundo, akin ang kabig. Dili pwede magpagdukulan ko ang when your world is very toxic, na tayo mga friends, yung mga toxic, sino po yung mga friend, right? Saan na mong partner? May toxic yung mga partner. Kaya ako ang asawa, partner, ako kayo, toxic kayo. Imbis kailangan ko mag-diet sa inyo, paano? Nabuot na naman ko. When the time nga inanay ako ang kinabuhi so, do you know na anong hitabo na? It is because of the things on how we see perspectives in our life. Kisa madali doon ang ganahan na na-ay changes sa iyong life. Amen. Like for example, kung ako karoon nag-nursing ko, gusto ko ma-shift o engineering. Kung karoon ko nagtrabaho ko sa cashier, next year, gusto na ko ma-shift na trabaho, gusto na ko bagger report. So, di ba, this cashier, bagger, improve na kalamay. Next year, dili na po ito habal-habal. Magkuhan na po ito, GNT writer na po ito. Diba? Gusto tao changes sa itong life, it is because we think kanang kabutangan, libot tao karon is the things na dili siya perfect for us. But there are things that we should leave it as it is and learn how to see things in a very different perspective. Even God have this kind of things is on. When God sees sin diya sa kalibutan sa panahon ni Noah, God felt regret creating human beings on earth. Sa panahon ni Noah, pagkakita niya na grabe na tayo ang wickedness sa tao, nagmahay ang Diyos na naghimo sa tao. Ato pa sa Genesis chapter 6 verse 5 tama 8. So 5 tama 6 at talaga. So verse 5, Genesis chapter 6 verse 5 nagingon, the Lord saw how great the wickedness of human race had become on the earth. Ato ning panahon ni Noah. Verse 6, and that every inclination of the thoughts of the human heart was only evil all the time. Ibig sabihin, tanan na kanunin lang pag kinabuhi, tanan na mahuna-hunaan nila kung sa yun kasamaan. Verse 6, the Lord, sa inyo, saan ang regretted? Nagmahal. The Lord regretted He had made human beings on earth. It is not literal na kayo, wala na akong himong tao. Pero because He was broken-hearted, sa things na ipangbuhat sa iyong creation, adunay pagmahay na naghimo pa sa tao sa kalibutan. And His heart was deeply troubled. But that doesn't mean na wala na higugma si Lord sa human. Pero niregret lang siya na maghimo human because the human niya iyang himo was deeply so in sin and wickedness. Na to the point and every time mamuliyo sila, ang nasa silang hunahuna is evil. Verse 8. But Noah
you know what happened in Saul? After nag-regret si Lord na maging mo sa tao, after niya nakita nga si Noah, yun siguro may butan aning lugar. What happened next? Actually, makita niyo siya in Genesis chapter 20, verse 18 to 27. Pero, kamo na lang may basa. Ako na siyang shortcut para dito mataas. Then, natin kung yun pa later. So, Noah, after the flood, nagsunod na siya o tanong. Siyempre, kita naman sa yuta. Nananong si Noah o grapes. O ang bunga sa iyang grapes iyang himo wine. O ang wine nga iyang nahimo iyang lakda. Siya lang may nagdinom. And the Bible said, Noah was drunk. In short, si Noah na hubo. Imagine mo na. Gihurot ni Lord God og luno pa ang mga tao because of evil things nga gibuhat sa mga tao na gibot ni Noah. Tama? Tama ba? Gilunupan sa Diyos ang mga tao, it is because God regretted na naghimo pa sa tao na ang tao naghuna-huna ng sige o daukan. Si Noah rin taon mo'y naka-all favor ni Lord. Pero si Noah na naka-all favor ni Lord ng iyang ipahimo o arka na ang iyang tipong pamilya maluwas pagkahuman sa flood o nag-reset ang tanan. Walay lang tao, sila lang sa ato malugar. Masarap yung lugar na yun. Flood po yan, iwin ni nag-tibo kalimutan ni taas ng tubig. Flood lang din siya. Pero pati ma-flood ako kayo to the point na wala din nakasurvive ang mga area. Si Noah nabubog. So pag ganit pagkaluwas si Noah ganit siya sa flood, pag-hubog na siya. O pagkahubog ni Noah, lahit din si Noah lahit din siya mahubog. Maghubog. Nalulog mo sa dito sa akong classmate sa walay na ako daw ulo. Musa na, basta mag-inom na nagsugod yung dito, bantayan na daw na nila. Kaya kung dili daw mabantayan, basta mag-init ako ng lawas yan dito, maghubog daw na kanan dahil udagan na sa dito sa tunga sa dalan, uwing ka sa kalsada. Ano ba? May bugnaw na kalsada, may bugnaw na palibot, yung init yung lawas, wala na, bantayan na kayo kaya ating mabantayan nila, bukas na, ilan na isulod dito sa kwarto. Electric pa na kayo, kaya kami dinig yun. O, dinig yun siya makabot dito, pagpapagulap dito sa kalsada. Si Noah, inanap ko dahil, pagkahubog ni Noah, naghubog sa banan. O, nakakita, siyempre, wala yung tao, yan ang pamilya. Nakakita, kaya ang mga anak. Ang iyang sa anak si Ham. Pagkakita niya, uy, hubog na si Papa, yan giginan si Doha kay Sol. Pag yun niya sa Doha kay Sol, yan si Doha kay Sol, mo'y ni alalay ni Noah. Pagkabalo ni Noah, iyan ang di-curse si Ham. To the point na nagwakat-wakat sila. Ilang family nag-set pa rin ways. Pero ginaw-naon na tayo yung Saul, ang katong time mawala pa ang flood, ang ilang pinag-direklamuhan ang mga katauhan sa palibot nila na nagbuhan ng dawakan. Pag the time na nawala ang mga dawakan sa palibot nila, wala yan po nawala ang dawakan. Kaya ang dawakan din sila. Now, you see, changing everything around you is not the solution to your problem. Because Noah also got a problem. There's a lot of people that surround Syria. But when he got out from the ark and survived the great flood,
Kung nastorya na niya, nastorya na niya. Kung niyon sa baon na ako ang tibuok area, dinuwa, paghimo o karka, wala na siya mahimo. Yan ang masulti. So niyon sa paghuman niya i-flood, siya, I will never flood my people again. I will never flood the earth again. Dili na ako usbon ang kaning pag-agi. Ano man, it never changed. Changing the environment sa imo ang palibot and so on will not change anything. Mag-change man ka o trabaho, it will not change anything. Mag-change man ka o partner, it will not change anything. Makomplikado lang ang kinabuhi. Mag-change na ko o asawa, bumangira. Mag-change na ko bana pala mubo. Pero wala tayo na nag-change mo ang napuli, mas worse pa yun eh. Naman, because yung mo ang try to change ang things na supposed to be plan ng Lord for greater things. So, the Lord, I will not flood earth again. Dito ba si Lord sa iyong istorya at dito niya mga kalutan? Amen. Ano sa tibok Bible, wala na tayo balik ang flood same sa flood ng Noah. Tama? Tama? Amen? Paulan na niya karayo. Pero wala niya, di pa flood. Ito ay ang consequence niya ng istorya. But he is true to his word. Dili na ako bahang balik tao. Paulan na lang ako karayo. Asa mo na napin? Sodom and Gomorrah. Is it the same? Yes. Wicked ang mga tao sa panahon ni Noah, yan iba ka. Pag-abot sa Sodom and Gomorrah, uy, disulting madayo din na lang bahakon. Okay, talayo na lang sila. Patay yan ang mga tao sa Sodom and Gomorrah. You change everything around you, but then to say to you, problem will stay. Now, how about we do it in this way? How about we change the things on how we see it? How about ato ang uspon ang atong perspektibo sa paglakaw sa ato ang sitwasyon? Because not all we see in life sa i-post sa social media tinuod. So wow, ang classmate, inayon na nangyawin, naka-upload. Pero wow, kabalo, before siya naka-abroad, naka-utang pa sa 500,000. Hanggang karoon na nakabalik siya, ginabariyan pa niya. Wow, bago ka siya sapatos. Wow, kabalo ka na sapatos kaya yung isuko, inutang ka na niya. Wow, sa naul, ang Boracay, wala ka kabalo. Nga pag-abot niya dito sa Boracay, mas nag-result ang iyang kinabuhi. Ano man? Hinahanap sa mapayo, kaya wala siya i-support ito. Nag-beach sila sa El Nido, pero wala ako kabalo na pagbalik ka ng nag-resultan ka ng nabulat. Ano man? Wala na din sa savings. Puro nag-resto ka na. Not everything sa social media na makita ni mo tinuod. In fact, ano ang ginawang nila content creator, ako ba naman naabakak lang? O ikaw lang for the content. Tingnan mo mula si Juan Kuitapang, guwapa kayo kuyang. Then later on, limaw ka dahil sa ating mo kalimutan, ato dahil yan yung uyang is for the content na tayo. Aron lang na ilang tao sa ilang maot, pwede ba din ay maminyo o guwapa. Pag-ulog na naman po yung engineer sa Senado. Nasa wala man akong mga saligarang sasakyan, Mr. Chair, wala man akong post-project, pero maganda po ang misis ko. Wala rin yung ginagawa.
You might see pictures of people in many ways nga maibog ta o mapil na to nga sana ako na. Ano naman? Kaya ako kinabuhi inani, miserable kayo. Ang mga tao na naglibot sa ako, mga salbahis, ang mga tao na naglantaw sa ako, they think they are perfect. And I don't want in this situation anymore. What you see is not always the truth is on na kung mas dito pa niya kinabuhi, feeling mo kung ikaw ay nasa yung situation, kung dito yung situation. It is hard to walk without seeing things around you. One of the encouraged sa Bible, if you walk in faith and not by sight. But when we look at it, it changed our perspective in life. Kung makakita ka, mas dito na sakinan kasi sa mong sakinan, makaingon ka, mamita o maminana ang sakinan. Kung makakita ka, kauban mo, mas dito ng trabaho, mamita, kinana ang trabaho. Kung makakita ka, mga kainsunan mo, maayo kayo sa pagkanta sa presidency, mamita, kinana ang tingo. We always want better for ourselves. Let me share to you a story so on. Nagdugan ako sa social media sa Facebook. Kaya ang usa ka bata, nanawag siya sa usa ka radio station, local radio station. Kaya ang bata siya, DJ, nawag ko isulti. Sa man to, kala niya is, I think, longer. Sa nawag ko isulti, sa man, nagpuyo ko sa usa ka farm sa gawa sa mga siya sa floor. Dito sa farm, may baka na tiguwang na kayo. O gano'n baka nakaanak pa siya o usa ka anak na baka. Pero aging yung tigulan na kayo ang baka, dili siya healthy nga pagkabaka o panganak. Aging dili siya complete nutrients, wala sa isang kong gatas masubsob sa iyong mama, katigulan naman yung mga baka. Dapat sa point niya hilay ang iyang mga buhos. Naligid siguro ang baka to the point na nabali ang iyang likod. So baka dili nakatingkod, dili nakaliyong kayo, sige lang higda. O nanukay kayo siya sa baka. Palagdag kayo ang bakahan kay mura siya nahulog na menopausal baby. Or baby nga wala lang i-expect ba na baka. Palagdag kayo sa baka, sa naniyon na ang baka, hinahanglan na mo-end ang iyang misery. Hinahanglan na mo-end ang iyang pag-lisod sa iyang kinabuhi. So sa US, uso kayo ng mercy killing. Kanang baka na dili na kayo katindo, patyon lang na nila para dili na mabantos. So, katong tayo na ang baka, padulong na dito sa 13 years old pa siya na baka. Padulong na sa dito sa baka kay ang naasa dito kung kaya mapatyon na ang baka. Sa'yo naman napapatay ang baka sa ila, kung sino na naman nasa ulo. So, ang ikipagkakaya niyang baka, gusto siya nasa dito before patyon ang baka. Pero kung tayo na wala pang ipapay ang baka, nagsige siya iyak. Nagsige siya kampo. Ano siya, Lord, nanuhan. Kaya di na baka, Lord, is special kaya siya na baka para na po. Pero nga naman, nahita mo di sa iya. Well, ito ba ang ginawa sa iya? Morning, i-share siya sa radio station. Ngayon, ito ba siya sa ginawa? Well, Logan, ang ako ang anak special. Pero namatay akong anak for a reason. So, to cut the story short, nasaktan sa baka na mamatay ang baka na pinaka-special para sa iya, it is because naay rason ang Diyos. Same sa naay rason ang Ginoo sa ako ang kinabuhi. Same na naay rason ang Diyos, manong ipadala niya ang iyang only
are God's handiwork or handwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Lingon sa Bible, ito sa Ephesians, na Apostle Paul, na kita na kuno, or kita is a God's handwork. Binuhat ka sa Diyos, pinaagi sa iya ang mga karon. In short, a special act. Amen? Kapag natawag yung kapag, natawag, special act. Ayun sa pagi. Fire to you. Kita ka lang isuon, special act. Say matulong baka na sa baka sa Lord and baka special kay Ningon sa Lord, oh, kabalo ko special. Say mo sa ako ang anak, special to siya. He is God nga gipiling ng mahimong flesh, ang mahimong sacrifice sa sala na wala na gibuhat. He is very special. He is my only begotten Son. Special. Ulingon, this Ephesians, you are also special because you are God's handwork, created in Christ Jesus para sa usang reason, to do good or to do good works. Pero kanina mga butang na reason nato ano nabuhay ta, the Bible said God prepared in advance for us to do. In short, wala pa maging panganak or maupay pagpanganak nato sa kalibutan, nakaredy na ang imuang purpose. Nakaredy na ang imuang reason ni mo nga nabuhay ka ng kalibutan. Wala na kabalo na basig nabuhay ka ng kalibutan for a reason na mahimo ka ng leader sa mga batan o mahimo kang leader sa inyong office o mahimo kang leader sa inyong school. Maybe panganak ka ng kalibutan to be with Him o to be with you. Ako nakita na ako sa kalisyon na ako nabuhay ko ang kalibutan. May kinahanglan ko sa mga isa. Para mag-lead ko ang church. Para magpatuto ko gamay na bawal pa. God prepared in advance ang mga butang nga ato ang buhaton sa umaabot. Muna isuon, when the time gets tough, when the time na naglisod ta sa atong kinabuhi, remember that it was a plan na gibuhat ni Lord para sa ato, not to destroy us, but in order for us to come up on the things na gihatag ni Lord purpose ng kinabuhi. And every time na gusto ka mag-change, Lord, hindi ko manahan Lord. Mausod ko. Lord, hindi ko manahan niya, Lord. Hindi mo hawak ko. Lord, hindi ko manahan niya, Lord. Dulong pa sila, Lord. Lord, hindi ko manahan niya, Lord. Paulan is nagkalayo. Hindi kami kadaya na, babak ka nila. Sumunod. Mugulay. Babak ka nila. Dulong pa sila. Mga magdakot ko mga tamahan na. Bakit ko naman. No, sir, pasulit pa na because we don't like the things that happening in our world. But usahay, kinahanglan ng mga ginagawa ng soul because that is part of the plan. Now, whenever we see things differently, whenever the time na ito ang inuuna, na Lord, these things na itamo sa akong kinabuhi, Lord, it is not good. It is like insulting the person planning everything.
Igbuyon ka na, mawag kayo ang pagkadula nila sa basketball. Di ka malo ang coach. It is an insult to the coach. Mawag kayo ang pagkahimo ang nagkabiling. Isa ka engineer. It is an insult sa kanila. Pero lumingon ka, Lord, mawag kayo ang kinabuhi, Lord. Nagiging problema. It is an insult on God, because God has planned everything from the start until now. Everything around you have a purpose. Whenever we see things around nag-iyotic, toxic, stressful, nagkakaaway, naghassle, nagsabog, remember one thing is all. Season will not change for the farmer. But the farmer changed their crops for the season. Dili ang tao na naglibot niyo mo change para niyo. But you can get ready on the things to happen when things get worse. Like the farmers pag abot sa ting-ulan, nagkatanong na sa isulo. Pag abot sa ting-init, kabalo sila, mag-dislo sila o pabuhay sa mga humay, kay kulang o tubig, hinahanap irrigation, mag-change ng tanong, watermelon na po. Ting bagyo, di na po ka mo magtanong. Ang tanong na po po, uwi na po bibi sa masakal para naangya po yung income. Dili ang season mo just farmer. It is the farmer mo yung mag-prepare sa ilang self sa mga abot ng season. It never comes on that we are in the things or in a time that we felt everything was against us. Change the things on how you see it. I-change na to ang perspectives kung yun sa ito paglantaw ang sitwasyon. Because that situation might be a gateway for a greater victory. Maot ang victory is all without a fight. But victory is sweeter if na-experience mo ang mga struggles na breakthrough nimo ang mga struggles while on the stage sa imo ang situation ko. Mas sweet siya. Maawag kayo mo daw sa boxing kung mag-winner by default na ka. Pero kung nagpinunugay ka, imo ang naong di na may tsura, di daw pa ka sa kinalasan, kana may lamig kayo abin mo. Ano ba? Nakulatahan na kayo all, abin mo mapili na ka, pero abot sa kinalasan, the Lord will bring victory to us. Maungyayang ka na sa pagpapagod as we continue sa ito ang second part of the service ko sa communion. Let us pray to end this message. Heavenly Father, we thank you, God, for the message you got in the sa mundo. We believe, Lord, you are speaking to us today, Lord. Lord, there might be o Diyos mga butang sa mga kinabuhi mo, wala na masaktan ng God. Mga butang sa mga kinabuhi mo, Lord, na naghatag sa mga o Diyos o panguna-una, Lord, on how we see things, God, in different way, Lord. But this message of our Lord give us understanding, Lord, to keep on trusting you on you, God, the Creator and the Planner of God, the Developer of our life,
the plans that you had for